Sigurado akong iilan sa inyo ay pamilyar sa salitang thalassophobia. Ito ay medyo sumikat sa internet sa mga nagdaang taon at sa magandang kadahilanan. Sa mga hindi nakakaalam, karaniwang ginagamit ang salitang phobia upang ilarawan ang labis na pagkatakot sa tao man ito, bagay, hayop at marami pang iba. Ngunit nakasisiguro ako sa inyo na walang masama sa pagkatakot sa karagatan. Alam naman nating lahat na ang karagatan ay isang kalaliman, isang napakalawak at walang hanggang kalaliman. Dagdag mo pa ang panganib na dulot ng pressure, kakulangan ng liwanag at marami pang ibang mapanganib na kaganapan na nagiging sanhi upang ang lugar na ito ay hindi mo gustong pasukin. Ngunit, libo-libong tao pa rin ang patuloy sa paglangoy taon-taon at libo-libong tao rin ang sumasakay sa mga barko. Hindi pa kasama ang mga taong mismong ang trabaho ay pumasok sa kalaliman ng karagatan gamit ang mga submarino para sa pananaliksik. Anyway, ang dalawang pangyayaring ibabahagi ko ay bagay na matagal ko nang itinatago sa sarili ko. Ngunit, maiintindihan nyo kung bakit hindi ko maaaring sabihin ang mga bagay na ito sa mga kaibigan, pamilya, o kahit sa isang therapist. Baka isipin pa nila na nahihibang ako. Sa tingin ko, nagsimula ang lahat nung ako ay nasa elementary pa. Na dahil hindi pa umabot sa ika-4 na baitang kung tama ang pagkakaalala ko. Kung minsan kulang-kulang ang ilang mga detalye, sana'y mapagpasensyahan niyo na lang ako. Mahigit 30 taon na rin kasi ang nakararaan. Nasa isang klase ako sa paglangoy ng ilang linggo noon at sa naaalala ko ay pumasa ako sa pagsusulit na magpapahintulot sa akin na lumangoy at mag-aral sa malalim na bahagi ng pool na may mga 11 talampakan ng lalim. Ang pangunahing dahilan kung bakit gusto kong makapunta doon ay ang mga kaibigan ko. Dahil itinuturing ko silang pinakaastig na tao sa mundo. Sila ay nasa klase ng malalim na bahagi ng pool. Kaya naman, labis ang aking kasiyahan nung dumating ako sa aking unang klase kung saan ang aking pangalan ay nasa pisara para sa schedule at outline ng klase sa malalim na bahagi ng pool. Normal lang ang mga bagay-bagay sa mga minutong lumipas. Itinuro ng mga guro ang mga plano para sa araw, pati na rin ang isang laro na lalaroin namin sa dulo kung mananatili kaming mabait sa aming mga aralin. Madaling sabihin pero mahirap gawin para sa isang grupo ng may ingay at pilyo ng mga bata sa elementarya. Pero wala ika nga nila, ang bata ay bata. Ang unang gawain ko para sa araw ay ang pagsanay ng tamang paraan ng pagtalon sa tubig. Isa-isa kaming umaakyat sa mga starting blocks at tumatalon. Pagkatapos ng bawat talon, bibigyan kami ng mga guro ng feedback at tips kung paano ito mapapabuti. Sobrang excited ako pero may kaunting nervous din. Habang nagbibigay ng mga direksyon ng guro, hindi ko mapigilan tumingin sa likod niya habang siya ay nakatayo mismo sa gilid ng pool. Ang tubig ay malalim. Cobalt blue ang kulay. Mayroon itong malabnaw ngunit malinaw na anyo. Ang mga ilos sa ilalim ay tumutulong lamang na lalo pang magbigay liwanag sa nakapanghingilabot na kalaliman nito. Gayunpaman, sinantabi ko ang aking pagkabalisa noong panahong iyon. Ano ba naman ang dapat kong ikabahala? Isang pool lang naman ito. Ano bang pwedeng mangyari? Dumating na ang oras ko upang tumalon. Patuloy ang pag-cheer ng aking mga kaibigan habang pinagsisikapan kong gawin ang pinakamahusay na posisyon na kaya ko. Tumingin ako pa ibaba. Nakatingin habang ang asul na kalaliman ay tahimik na naghihintay sa aking pagtalon. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, nararamdaman ko na parang may mali. Mahirap ipaliwanag, ngunit alam kong may mali. Gayunpaman, maraming nakatitig na mga mata sa akin.
at ang huli kong kailangan ay siguraduhin na maayos ang aking pagbagsak. Kaya humakbang ako ng pasulong at tumalon. Ang malakas na tunog ng paglusong ay nag-iiba habang lumulubog ako sa ilalim ng tubig. Ang tubig ay may malamig at nakaka-relax na pakiramdam sa aking balat. Nakapikit ang aking mga mata habang hinahayaan ang sariling lumubog ng ilang talampakan sa ilalim ng tubig. Ini-enjoy ang kalaliman ng tubig. Ngunit, alam kong hindi ako maaaring manatili ng matagal dahil pwede akong pagalitan ng aking guro. Kaya, binuksan ko ang aking mga mata upang tumingin pa itaas at bumalik sa ibabaw ng tubig. Ngunit sa halip, nang halos paliin ko na ang aking leeg upang tingnan ang ibabaw, ay hindi ko napigilang maglabas ng bula at takot na paghinga. Sa itaas ko, hindi ito tila ilang talampakan lamang mula sa akin, kundi napakarami. Higit sa 40 o masigit pa. Hindi ko na inisip kung paano nangyari yun dahil sa mga oras ng yun ay may halong takot at pagpapanik na ang aking nararamdaman. Ang pagkabahalang iyon ay tuminti pa nang tumingin ako pababa at sa paligid ko. Nang tumingin ako sa kaliwat kanan, walang mga pader ng pool. Walang anumang disenyo o tiles na makikita pagkos ako ay sinalubong ng tila walang katapusang asul na tubig. Walang iba kundi tubig sa bawat direksyon. Kung talagang nasa ilalim ako na tulad ng iniisip ko, tiyak na sumabog na ang aking mga tenga at iba pa. Ngunit wala. Andun lang ako, lumulutang. Sinamantala ko ang sandaling iyon upang tumingin pa ibaba. Isang pagkakamaling halos magbigay sa akin ng panghabang buhay ng katatakutan at pagkalito na sigurado akong tatatak sa akin ng habang buhay. Sa ibaba ko, hindi ko masabi kung gaano ito kalalim. Kung ito ba ay dandaang talampakan, libo-libong talampakan, o masigit pa. Ang nakikita ko lang ay ang pagbaba ng asul na unti-unting lumalalim, palayo ng palayo, hanggang sa ito ay maging lubusang kadiliman. Isang tunay at nakakakilabot na kadiliman. At naroon ako sa mismong gitna nito. Ilang segundo lang ang lumipas, ngunit ang mga sandaling iyon ay para bang minuto sa tahimik na kalaliman. Bigla akong ibinalik ang aking pansin sa ibabaw at desperadong pumadyak para umakyat patungo rito. Ang mga bula ay nagsilabasan at halos takpan ang aking paningin habang naglalabas ako ng walang kabuluhang sigaw ng tulong. Nananalangin sa kahit sinong Diyos na handang makinig at tulungan akong magising sa bangungot na to. Bawat sipa at paglusong ay pagkapit ko sa aking buhay. Ang pinakamasakit pa ay halos hindi ko na marinig ang sarili kong sigaw para sa aking ina. Ang ibabaw mismo ang tila ayaw lumapit. Ngunit ang tiyak kong pagkalunod ay nararamdaman ko na. Ang aking mga bagay ay nagsimula ng sumakit at nararamdaman ko na parang unti-unti na nang lalabo ang aking paningin. Habang pinagmamasdan ko ang aking mga kamay na walang tigil sa pagsubok na makahawak o makakapit sa ibabaw, na para bang ako'y humihingi ng awa. Iniisip ko na iyon ang aking katapusan, na mamamatay na ako doon, na ang aking bangkay ay magpapalutang-lutang sa asul at itim na kalaliman. Ang aking mga mata ay unti-unti nang nagsasarang muli, ngunit hindi na ayon sa aking kagustuhan. Ramdam ko ang paghigpit ng aking mga baga at sa bawat segundo ito ay lubhang masakit. Sa sandaling aking paningin ay nababalot na ng kadiliman at sa sandaling iniisip ko na magiging huling sigaw ko na iyon para sa tulong. Bigla ako nakaramdam ng isang matinding pamilyar na pagbagsak sa ibabaw ng tubig. Ngunit hindi raw nagtatapos. Naramdaman ko ang pagkapit ng mga kamay sa aking balikat at ang mga daliri ng sino mang iyon ay mariinhaw maplos sa aking balat habang hinihila ako pataas ng may matinding determinasyon. Nang buksan ko uli ang aking mga mata, tumingin ako pa itaas at nakita ang isang pamilyar na tanawin na nagbigay ginhawa at katanungan sa akin. Ito ay ang kisame ng Interpol kung saan ako'y nasa loob lang, ilang sandali lang nakararaan. Isang malakas na boses ng babae ang akin narinig habang sinisikap kong iubo at iluwa ang mga nalunok kong tubig. "Anong ginagawa mo?"
Alam mo bang pwede kang mapahamak sa ginawa mong to? Hindi ka dapat magtagal sa ilalim pagkatapos tumalon. Hindi ka nalalaro sa natitirang araw. Ang boses ay mula sa aking swimming instructor. Nakikinig ako ng hindi gaanong seryoso sa kanyang sinasabi habang hinahawakan ko ang sahig ng pool room. Ang matibay na tile sa ilalim ng aking mga kamay ay nagbigay ng isang kakaibang ginhawa na hindi ko inakalang posible. Narinig mo ba ako, Jay? Tapos ka na para sa natitirang araw, sita niya sa akin. Ngunit labis akong puno ng takot at kalituhan para alalahanin pa ang disiplina na aking natanggap. Ang mas tumatak sa akin ay nagkaroon ako ng kakaibang karanasan na lubang nakakalito at hindi maipaliwanag. Isang literal na tawag ng kalaliman. Nang umuwi ako ng araw ding yon, ay sinubukan kong ipaliwanag ito sa aking mga magulang. Ngunit tinawanan lang nila ito at inisip na imahinasyon lang ito ng isang batang katulad ko. Siguro dapat inasahan ko na yon, kaya't wala akong sanabihan maliban ngayon. Hindi ko naman masisisi ang aking mga magulang sa kanilang pag-aalinlangan o sino pa man. Sa katunayan, ako mismo ay hindi makapaniwala sa nangyari kahit ako ang nakaranas. Ang mga sumunod na araw matapos ang pangyayari ay ang pinakamahirap. Agad akong tumigil sa swimming class kahit labis na nandismaya ang aking mga magulang at mga kaibigan. Bukod dito, ginawa ko ang lahat para iwasan ng mga malalaking uri ng tubig. Bagaman kakaunti lang naman ito, pero ang mga pools, lawa at ilog ay bawal na lugar na para sa akin. At pagdating sa pagligo, tanging shower lang ang ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng bathtub. Ganoon ang naging sitwasyon ko sa loob ng mahabang panahon. Ginawa ko ang lahat para mailibing ang alaala sa pinakaloob ng aking isipan. Pero eto ako ngayon. Ibinabahagi sa inyo ang lahat ng ito. Maliwanag na hindi ko nagawa. Maliban sa takot sa anumang tubig na malalim, ang aking buhay ay nagpatuloy na medyo normal. Natapos ko ang elementarya at nakapag-high school, nakakilala ng mga bagong kaibigan, nakapaglakbay, nagkaroon ng mga problema, at nagkaroon ng tipikal na karanasan para sa unang taon ng aking teenage life. Ang mga bagay ay naging maayos at halos makalimutan ko na ang aking mga masamang karanasan hanggang sa hindi inaasahang pangyayari. Dahil hindi nagtagal pagtapos kong tumungtong ng college, pumanaw ang aking lola. Malubha itong nakaapekto sa akin dahil marami akong magagandang alaala sa kanya at minahal niya ako bilang kanyang apo. Siya ay isang mabait, mapagmahal at ginagalang na babae. May bahagi naman sa akin na masaya dahil makakasama na niya muli ang aking lolo. Sa kadahilan ng kitang-kita ko kung gaano siya naapektuhan nung pumanaw ito ilang taon na ang nakalipas. Silang dalawa ay ang pinaka naging magandang halimbawa sa aking buhay nung ako'y bata pa. Itong si Lola ay napaka-positibo sa buhay, ngunit paminsan-minsan ay hinahayaan niyang madama ang lungkot. Nalubos naman naming nauunawaan. Itong si Lola kasi ay napakabait na asawa at mapagmahal na ama. Mga isang linggo matapos ang kanyang pagpanaw, inimbitahan ako ng grupo ng mga kaibigan ko sa isang pool party sa kanilang bahay. Nakakagulat lang dahil hindi ako nag-atubiling tanggapin ang imbitasyon. Iniisip ko na makakatulong ang pakikisalamuha ko sa ibang tao upang panandali ang makalimutan si Lola. Mas mabuti na mag-enjoy at ilayo ang isipan sa mga bagay habang ako'y nagdadalamhati. Ang unang pangyayari ay naibon ko na sa loob ng aking isipan. Bagamat nararamdaman ko pa rin ang pagkabahala tuwing nakakita ako ng mga larawan o video na nagpapakita ng malalim na tubig, ito ay akin na lang binabaliwala. Alam nyo, mahilig talaga sa paglangoy ang bago kong kaibigan na to na si Lester. At ang kanyang mga magulang ay may kaya sa buhay kaya't ganoon na lang ang aking pagtataka kung bakit hindi siya pumasok sa pribadong paaralan. Ang pool na kanilang pag-aari ay halos lampas sa 9 na talampakan sa pinakamalalim na dulo kaya doon nakalagay ang diving board.
Maayos din ito at tila mas maganda kaysa sa karamihan ng mga pampublikong pool. May kulay asul na parang sapphire ang tubig na nakakapagbigay ng sobrang tuwa na pakiramdam kapag tinititigan. Nakarating ako sa party. May kaunting kaba sa aking tiyan nang masilayan ko ang pool. Ngunit nang magsimula na ako makipag-usap at makipagbiruan sa aking mga kaibigan, agad itong nawala. Siyempre hindi ako agad pumasok sa pool kundi nanatili ako sa pavement ilang hakbang ang layo dito. Hawak ang aking baso ng punch. Nag-usap-usap kami ng aking mga kaibigan. Hanggang sa sinumulan na akong asarin ng aking matagal ng crush noon na si Jennifer tungkol sa aking pag-aatabiling mag-swimming. Ano ba, Jay? Magiging alikabok ka na lang kung tatayo ka lang dyan. Biro ni Jennifer sa akin. Tiningnan niya ako na may halong interes at kapilyuhan. Ngumiti ako at sinubukang ipakita na hindi ako naaapektuhan. Isang pagsubok na hindi nagtagal na magsimulang sumali ang aking mga kaibigan. Tatalo na yan, tatalo na yan, ang kanilang sigaw. Kaya't lumakad ako patungo sa isa sa mga mesa, inilagay ang aking baso, humarap, at pagkatapos ay isinuntabi ang pag-aalala at tumakbo ng napakabilis sa gilid at nag-cannonball sa pool. Matagal na rin mula nung huli kong maramdaman ang paglubog sa tubig. Talagang nakagagaan sa pakiramdam ang napaka-komportableng dampi ng tubig sa aking katawan. Isang nakakapreskong pagbabago ng kapaligiran mula sa mainit at maalinsangang panahon na aking dinana sa buong araw na iyon. Pero syempre, nang nag-cannonball ako, isinara ko ang aking mga mata bago tumulon mula sa pavement patungo sa pool. Pinanatili ko silang nakapikit ng ilang segundo matapos akong bumagsak sa ibabaw ng tubig. Gaya ng dati, ramdam ko ang sarili kong lumubog ng ilang talampakan. Iniisip ko na agad na akong aahon pabalik sa ibabaw ng tubig. Dahil kahit iniiwasan ko ang pool, hindi ko naman nakalimutan kung paano lumangoy sa mga taong lumipas matapos ang unang pangyayari. Pero nang binuksan ko ang aking mga mata, parang biglang bumagsak ang aking puso sa aking tiyan. Tumingin ako pababa. Wala akong nakita kahit ano kundi tubig. Walang tiles, concrete o anumang klase ng sahig. Isang itim na kalaliman kung saan ako'y tila lumulutang. Agad akong sumigaw na parang isang takot na bata. Ito na naman ako, lumulutang. Doon ko napagtanto na muli kong nagising ang isang bangungot na akala ko'y matagal ko nang iniwan at pilit na kinalimutan. Sa pagkabalisa, nagmadali akong tumingin pa itaas at muli na namang nakita ang pamilyar na tanawin. Tila ako'y nakalubog ng mga 40 talampakan sa ilalim ng tubig at sa matinding determinasyon ko na maabot ang ibabaw ay agad akong nagsimulang lumangoy patungo dito. Umaasang mas makakaalis agad sa bangungot na to. Pero ilang segundo lang ang lumipas ay may nagpahinto sa akin sa gitna ng aking pagtangkang makatakas. Isang tanawin na nagpagulo sa aking isipan at mga mata. Sa aking kanan at kaliwa, nakita ko ang tila isang malaki at malawak na pattern na kulay abong parisukat. Isang bagay na patuloy umiikot sa aking paligid ng 360 degree. Ang bawat kanto ng pader ay tila higit sa 100 talampakan ang layo mula sa akin. At habang unti-unti pang nag-a-adjust ang aking mga mata sa sitwasyon, hindi ko ito malinaw na nakikita. Tumingin ako ng mabilis pababa at napansin ko na ang mga pader sa bawat gilid ay umaabot hanggang baba. Hanggang sa kayang makita ng aking mga mata, diretso sa kalaliman ng aking mga paa. Pagtingin ko ulit pa itaas, napansin ko na ang mga pader na mas malapit sa ibabaw ng tubig ay tila umiikot pababa, parang hugis trompo. Para bang kung anong nangyayari sa tubig kapag nagpa-flush tayo ng toilet. Umiikot ito pababa at ako ay nasa gitna. Noong mga panahong yon, wala na akong oras pang isipin ang mga bagay-bagay at intindihin lahat ng detalye ng aking kalagayan. Dahil labis ako nag-aalala kung paano makakaalis sa sitwasyon ko na yon.
At habang patuloy ang pagtakbo ng oras, ay siya namang paghina ng aking mga baga, dahilan para ako'y magpanik at kabahan. Noong mga oras din yun, dapat sana'y nagpatuloy na akong lumangoy pa itaas at hindi na lumingon o tumingin pababa. Kung hindi ko lang narinig ang isang bagay na nagpanginig ng aking dugo, na para bang binuhusan ako ng napakalamig na tubig. Jay, isang mahinang boses ng babae na nag-e-echo sa tubig at sa paligid ko. Mahina, ngunit napakalinaw nito na ultimo'y parang may bumubulong lang sa akin. Hindi ko alam ang iisipin o paano ito ipaprocess ng mga sandaling iyon. Ang tanging nagawa ko lamang ay tignan ang ilalim habang patuloy akong lumalangoy pa itaas. Mas binilisan ko pa ang pagpadyak at hindi ko masabi kung ang cute pa sa aking dibdib ay dulot ng paghigpit ng aking paghinga o kaya ay ang panganib ng paglabas ng aking abdo mula sa aking esophagus. Marahil ay parehas. Jay, huwag ka munang umalis. Jay. Paulit-ulit na sinasabi ng boses. Ito'y talagang malinaw sa aking pandinig at madaling maintindihan. Dahilan para malaman ko kung saan ito galing at kung sino. Habang patuloy akong umaakyat patungo sa ibabaw, tumingin ako pababa at sa pagitan ng aking mga paa na pumapadyak, nakakita ako ng nakakatindig balahibong tanawin. Sa ibaba ko, sa hindi kalayuan, nakita ko ang aking kamamatay lang na lola o isang bagay na kamukha niya na may makapal at metalikong kadena na nakabalot sa kanyang mga paa na nagpipigil dito para gumalaw ng paitaas. Ang kanyang mga mata ay kulay abo, ang kanyang balat ay puro kulbot na medyo inaagnas, at ang kanyang mahabang puting buhok ay magulo na halos takpan na ang kanyang mukha na nagbibigay ng halos katulad na itsura ng medusa. Alam kong hindi siya iyon. Ito ay isang bahagi lamang ng bangungot na ito na kailangan kong matakasan. Ngunit ang aking paglangoy pa itaas ay tila tulad ng dati. Ang aking mga baga ay mas lalang sumisikip at nararamdaman ko ng unti-unti na ako nawawala ng malay. Nilalabanan ko ang sakit. Totoo. Ngunit hindi ito sapat. At alam ko yun. Ayoko lang tanggapin. May ilang sandali pa na lumipas at biglang naging madilim ang lahat. Isang simple, ngunit masakit na pagkalunod. Hindi kagaya ng dati na naramdaman ko na may humila sa akin. Ngayon, nagising ako sa ibabaw ng tubig at nagsimulang umupo. Nakatitig sa kalangitan. Ang kislap ng mga bituin sa itaas ay dumadampi sa akin habang tinititigan ko ito. Naramdaman ko ang matigas na semento sa aking likod at binti. At nang tumingin ako sa kanan at kaliwa, nakita ko ang aking mga kaibigan na nag-host ng pool party, pati na rin ang ilang mga bisita, parehong gilid. Lahat sila'y nakatingin sa akin na may iba't ibang ekspresyon ng pag-aalala. At gano'n na nga, naroon ako ulit kung saan ako nagsimula. Ang mga linggo na sumunod ay nakakalito. Dumalo ako sa libing ng aking lola, ngunit hindi ko maiwasang isipin buong araw ang malahalimaw nitong itsura na aking nakita sa kailaliman. Sabihin na lang natin na hindi ako labos na malungkot nang umalis kami. Pangit man itong pakinggan, ngunit aalalahanin ko pa rin siya bilang mapagmahal na lola. Dumaan ng ilang taon, malayo na sa edad kung kailan ko ito huling naranasan. Sinubukan kong alamin kung ano ba talaga nangyari sa akin, ngunit wala akong natagpuan kahit anuman. Walang mga sagot. Walang matibay na ebidensya na ang aking pinagdaanan na nangyari din sa iba. Nagbasa ako ng napakaraming libro, nag-browse ng napakaraming website, ginawa akong lahat, kaso wala talaga. Ngunit ang hindi mawala sa aking isipan ay kung ako lang ba talaga ang nakaranas nito. Bakit? Ito ba'y parang parusa sa ilang kasalanan na nagawa ko? O mayroon ba talagang mga pangyayari sa mundo
na hindi namin maunawaan o hindi namin dapat maunawaan. Alam ko na pagkatapos ng pangalawang bangungot na dinanas ko, ako na ang may problema. Hindi ang pool, hindi ang tubig, kung hindi ako. Hindi ako naniniwala sa sumpa, ngunit pagkatapos nun, talagang binuksan ko ang aking isipan sa mga posibilidad. Ngunit, bakit biglang nagsimula? Anong dahilan? Dahil bago naman mangyari ang lahat ng ito, ay nagsiswimming na talaga ako. Nakakainis lang at nakakawala ng pag-asa. Dahil hindi ako makahanap ng mga sagot o solusyon. Sana, kahit makakita lang ako ng isa pang taong may parehong problema, ito'y magbibigay na sa akin ng kahit kaunting kapanatagan ng loob. Ngunit, wala talaga. May kakaibang bagay na nakaapekto sa akin at hindi ako pinagkalooban ng katalinuhan upang sagutin kung bakit o paano. Gayunpaman, naghanap ako ng kasaysayan ng thalassophobia at bagaman hindi ito kasing dami ng tulad ng sa arachnophobia o claustrophobia, sapat na ito para magkaroon ako ng ideya. Pinasa ko ang mga inaasahan mo, lumang ulat at mga transcripted logs mula sa mga mandaragat at tauhan ng mga barko, mga alamat sa karagatan tulad ng Moby Dick o The Kraken. Ngunit ang tunay na nakahikayat sa akin ay ang mga larawan ng malalim na dagat. Maging totoo man ito o isang katang-isip lamang. Meron kasi akong kakaibang hilakbot na nararamdaman sa tuwing tinititigan ko ang mga ito. Tinititigan ko ang ilang mga larawan ng malalim na dagat at sa tuwing ginagawa ko yun, para bang nakikita ko na rin ang totoong kalaliman at ito ay tinititigan din ako. Siguro sa tingin mo na pagkatapos ng mga naranasan ko na yon ay titigil na akong tumingin sa mga ganoong larawan. Nagkakamali ka. Dahil hindi ko maiwasang mag-isip na tila may gusto itong sabihin sa akin. Baliw na ba ako? Siguro. Sinasabi nila na ang kalawakan ang huling hangganan. Ngunit hindi ako naniniwala doon. Mas malaki ba ito? Oo, sigurado yan. Mas walang laman ba? Ganun na nga. Pero kung may magpupumilit sa akin kung ano ang aking pipiliin, stranded sa kalawakan o mawala sa karagatan, agad kong pipiliin ang kalawakan. Sa kalawakan kasi may mga bituin at iba pang pinagmumula ng liwanag na makakatulong sa akin na panatilihing maging matino. Dahil gamit ang mga bituin, kasi siguro kong gumagana pa rin ang aking paningin. Pero sa ilalim ng tubig, walang katapusang bughaw at itim hanggang sa kawalan. Katulad ng isang black hole, ito ay isang kawalan na hihigupin ka at hindi ka napakakulan.